makislap ang araw sa labas, nakikita natin ang isa sa mga akademya ng paaralan kung saan lumalabas ang mga mag-aaral na may masayang mga mukha. Napagtanto nila na ang lahat ng kanilang ginagawa ay tumagal ng masyadong mahaba. Nag-enjoy sila, nagbibiro sa isa't isa, sinasabi na random lang ang paglalagay ng mga sagot sa mga tanong, at nagtatawanan. Ngunit sa sandaling ito, hindi nila napansin na dumaraan ang mga military vehicles sa kanilang paaralan. Tinawag nila ang mga taong iyon na hindi tunay na adventurers. Mga estudyante lamang mula sa isa sa mga espesyalisadong paaralan. Subalit, sa pagtingin sa mga emblema, napagtanto nila na ang mga ito ay mula sa Warrior Academy. At doon natin napansin ang pangyaring ito, pagkatapos nito, nagsimula ang isang tunay na bangungot sa mundo. Nagsimula ito nang walang anumang babala, walang anumang senadoryas dahil nagbukas ang mga portal, lumilipad ang mga dragon at iba't ibang nilalang, kahit ang isang napakalaking dragon na nagpabuka ng bibig ng mga tao sa pagkagulat. Sa oras na yon, naipakita na ng siyensya na sa buong universo, may isang mundo na katulad ng Earth. At dito sa planeta na ito, naganap ang isang nakakatakot na pangyayari na resulta ng pagduwal ng planeta sa pinakamaliit na piraso. Bilang resulta, ang mga natirang ito ay nagsimulang ma-attract sa Earth. Kaya't sa araw na yon, nagsimula ang pag-merge ng mga bahagi ng kanilang planeta sa planeta natin. Isang napakalaking puno ang lumaki sa gitna ng Earth. Tinawag itong adhesion phenomenon. Ganito nga ang kakaibang batas ng kalikasan at ang paglabas ng iba't ibang uri ng mga halimaw sa Earth, kasama na ang multi-headed hydra, pati na rin ang tsunami na idinulot nila. Bagamat naapektuhan lamang ang 17% ng kabuuang sakop ng Earth at nawalan ng kontrol ang mga tao dahil sa paglitaw ng mga mapanganib na zone, tinawag pa rin nila itong mga dungeons dahil sa mga halimaw tulad ng horned red na lumitaw, at lumakas ang kanilang lakas habang dumarami subalit matindi rin dahil hindi bala ang makakasakit. Sa isang Dea movement, isinugod ang lahat ng mga sundalo sa lupa. Wala sa mga tao ang binigyan ng sapat na oras para ihanda ang kanilang sarili sa pakikipag-encounter sa mga halimaw dahil wala ang sangkatauhan ng mga paraan at kasanayan upang gawin ang anuman sa mga ito. Subalit, maswerte sila dahil hindi lamang sakuna ang kinaharap ng labas na mundo. Isang natural na limitasyon na kinaharap ng tao bilang isang species ay isinilang, at ang mga limitasyon ng kanilang potensyal na dulot ng mga natural na batas ng Earth ay lubusang nawasak. Naging napakalakas ang mga tao na kaya nilang depensahan ang mga halimaw, ang kanilang lakas ay nag-umpisa ng mag-increase sa bawat segundo. Maraming individual ang nakakaya na harapin ng epektibo ang mga halimaw. Bagamat naapektuhan ang lahat ng mga tao sa Earth ng phenomenon na ito, magkaiba-iba ang mga bagong gising na kakayahan ng bawat isa. Ang mga hinirang ay nagpasya na mag-ensayo, at ang mga gumamit ng kanilang natuklasang potensyal at kakayahan upang muling makuha ang kontrol sa mga dungeons ay nag-organisa ng espesyal na mga ahensyang nagtatrabaho lamang para dito. Sila ay kilala bilang mga adventurers. Matapos ang sandaling ito, nagsimula ang panahon ng mga dungeons kung saan lumalaban ang mga tao laban sa mga halimaw. At tinawag din itong panahon ng mga adventurers. Pinuri ng buong mundo ang kanilang mga tagumpay dahil nakakaya nilang gawin ang lahat ng sila lang. Nagbigay inspirasyon sila sa bawat isa sa lakas. Kaya't pagkatapos ng mga pangyayaring ito, nilikha ang mga organisasyon sa buong mundo na nagsasanay ng mga adventurers, at ang pinakamahusay na sentro ng pagsasanay para sa mga kabataan sa Republika ng Korea, na nag-produce ng pinakamahusay na adventurers sa nakalipas na 25 taon, ay ang kilalang Warrior High School sa buong mundo. Sa puntong ito, ngayong nalaman na natin ang buong kwento, makikita natin na patuloy ang mga mag-aaral sa pag-uusap tungkol sa paksa. Sinabi nila na lahat ay iniisip ang nangyayari sa dungeon parang pagsusulit dahil nakatanggap na sila ng pahintulot na gawin ito. Hindi man lang sila natatakot na mamatay dahil sa sobrang tiwala sa kanilang sarili. May dahilan kung bakit sila tinanggap sa paaralang ito. Sa puntong ito, pagkatapos magtapos ng mga mag-aaral sa kanilang pag-uusap, napansin na lahat ng kaklase, lahat ng mga babae na nasa lugar, biglang sumigaw na may napakagwapong tao. Sa harap natin ay mga elf na may halong dugo, sila ang nagtawag ng ganong ingay at nanggigil dahil hindi maunawaan kung paano niya kayang magkaroon ng ganoong atensyon. May isa pang mas maliit at nakasalamin na sumagot na itong particular na half-elf ay madalas lumabas sa telebisyon. Ang pangalan niya ay Dai of Choi, kilala ang ama niya na isang sikat na ranker, at ang kanyang ina ay isang elf.
Marami ang nagsasabi na ang half-elf ay tiyak na tataas sa kanyang mga tagumpay. Sinasabi ng mga tao, inuukit pa nga, na pagtataya na makakasama siya sa mga magagaling na adventurers pagkatapos ng 5 taon mula sa pagtatapos ng paaralan. Kinikilala siya na 17 taong gulang. May puting buhok, maliwanag ang mata, may ranggo na senior soldier, pero bumalik na sa dungeon ng 14 na beses. Ang lalaki na naiinggit na nagmamasid ay hindi natuwa at sinabi hindi naman siya artista, ano ba nakita ng mga taong sa kanya? At sinabi naman ng nakasalamin na hindi ka rin naiiba sa kanila dahil naiinggit ka sa ganong kadahilanan lamang. Ang lalaki ay lalong nagalit, pero napansin ng nakasalamin ng ating bayaning si Jaryong at tinanong siya, nagtatrabaho ka naman ba ngayon? Narinig ko kasi na si Lee Yoonji ay pumunta sa karaoke kasama ang kanyang mga kaibigan. Sumagot ang pangunahing tauhan na siya'y magtatrabaho, kaya't sila'y pasensya na at mag-enjoy na lang kayo. Nag-umpisa nang magsalita ang lalaking na naiinggit na hindi niya maunawaan kung bakit siya'y nagtatrabaho pa rin matapos ang pagsusulit at pwede naman siya umabsent at sumama sa kanila. Ngunit sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, sinuntok siya ng kaibigan niyang nakasalamin sa tiyan, malinaw na ipinakita na hindi pwedeng umabsent sa trabaho, at sinabi ng nakasalamin kay Jaryong na sige lang, good luck sa trabaho. At si Jaryong ay nagpaalam na at sinabing, okay, kita-kits na lang sa susunod na linggo. Sa puntong yun, nagpaalam na siya sa kanila, kaya habang ang lalaking naiinggit ay nakahiga na ang ulo ay nakatapat sa lupa at si Jaryong ay malayo na, sinabi ng nakasalamin sa lalaking naiinggit na maging maingat sa kanyang mga salita sa susunod na pag-uusap dahil hindi mo alam kung bakit ginagawa ni Jaryong ito. Nakikita natin na ang lolo o ama ni Jaryong ay nakaupo pa rin sa kanyang kama sa ospital, hindi pa natin tiyak kung sino. Ngunit maunawaan natin na paulit-ulit na siyang inaabiso na hindi pa bayad ang mga hospital bills. Ang halaga ay napakalaki, inuutusan siyang bayaran ang nabanggit na halaga, at ang kanyang numero ay bigla nakakatanggap ng mensahe mula sa kanyang boss na pumasok ka na meron tayong trabaho. Habang kumakaway ang half-elf, napansin niya si Jaryong. Siya'y biglang lumingunang ng mabilis kahit ang kanyang kaklase ay nagtataka sa kung ano ang nangyayari. At sinabi na may ginawa ba sa'yo yung lalaki na yon? Ngunit sinabi lamang niya na wala itong kaalagang bagay dahil marahil ay iniisip lamang niya ito. Ngunit yon, syempre, ay hindi natin maunawaan sa puntong ito. Malayo nang nilakad ni Jaryong. Hindi niya gustong magtrabaho, ayaw niyang bumalik doon, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kinakailangan niyang pumunta roon dahil syempre, kailangan niya ng pera. Dumating siya sa abandonadong istasyon ng tren. Sa wakas, napansin siya ng kanyang boss na ang pangalan ay IMJ Juan. Siya'y 37 taong gulang, isang broker sa propesyon, may kulay abong buhok, at tila may pagkahilig sa paninigarilyo. Ang ating bayani, sabay-sabay nagtanggal ng kanyang earpiece na dinala niya roon at sinabing ikinagagalak kitang makilala, at handa na siyang magtrabaho. Ngunit syempre, ang kanilang kliyente, tulad ng madalas mangyari, ay hindi natuwa sa isang bagay. Sumigaw siya na hinihingi niya ang isang mas magaling na empleyado, at ngayon ay isang batang estudyante ang nasa harap niya. Sinabi ng broker na sila'y tumitingin na sa pinakamahusay na empleyado na maaari niyang makuha, ngunit hindi naniniwala ang kalbong lalaki sa lahat ng ito at sinabi pa ni kalbo na, tanggalin mo sa pagmumukha ko ang bata na yan at magdala ka ng tao na mahusay magtrabaho ay kung hindi pagsisihan yung dalawa ito. At biglang nagsalita si Jaryong at tinanong ang maskuladong lalaki na nakatayo sa likod ni kalbo na kung siya ay adventurer, at dagdag pa ni Jaryong na, mukha kang ang adventurer. Kaya pala nagiging mukha kang tanga na nakatayo sa likod ni kalbo. Ito'y, syempre, nagdulot ng alon ng agresyon sa maskuladong lalaki. Sinabi niya na wala nang saysay ang patuloy na pakikipag-usap, sigurado ako isang bali na braso at binti ang magtuturo ng leksyon sa batang ito. Ang pangalan ng maskuladong lalaki ay Lee Pilgio, na 34 na taong gulang na. Siya'y nakabalik na sa antas ng pilak na adventurer at bumalik mula sa dungeon ng 81 beses. Ang kalbong lalaki ay nag-uutos na kay Jaryong na lumuhad at simulan ng pagmamakaawa bago pa may magawa ito na hindi mo ikagugusto. Habang ipinagpapatuloy ni kalbo ang pagsigaw ng kung ano-anong bagay, tinitigan ni Jaryong ang kanyang boss, na tahimik na nagyoyosi, at alam niyang oras na upang kumilos. Nagsimulang mang-asar si Jaryong, sinabi niyang, Diyos ko ano nagagawin ko, hindi ako marunong magmakaawa.
Para sa Satin, ang ating bayani ay nasa kanyang buong kaluwalhatian. Ang kanyang buong pangalan ay Yu Jaryong, 17 taong gulang. Siya ay isang smuggler mula sa Dongkang Dungeon ng unang taon ng pagsasanay, bumalik mula sa dungeon ng iligal na 371 na beses. Marami ang nagtatanong, sino ang mga smugglers? Siyempre, ang mga ito ay masamang kriminal na nagbabanta sa buong mundo.